pa daw yung nakakapagpahinto o nakakapagpabagal ng ating journey. Pero ito pa yung isang sinabi niya, sin can stop our journey, but God's grace can help us to get through. Amen? Yung weight, pababagaling ka niya, ngunit yung kasalanan ay pahihintuin ka niya. Narinig po ba natin to? Ito po yung bagay na iniiwasan ng mga lingkod o yung mga nais na maglingkod o sumunod sa ating Panginoong doon sa kanyang mandato sa atin. At naniniwala ako na ang lahat ay may calling o may panawagan na nanggagaling sa Panginoon. Hallelujah. Handa na po ba tayo? Amen. Nakaupo na po ba ang lahat? Amen. Sasagot po tayo ng Amen. Thank you, Lord. Ayan, samahan niyo po ako. Ayan. Faithful to finish, keep the faith. So, yung sinisiris po natin, Faithful to finish. Ang ating pong title ay Keep the Faith. Ayan. Sinabi po sa 2 Timothy, chapter 4, verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Manandalian tayong pumikit at manalangin. Amang nasa langit, salamat Panginoon sa opportunity, sa privilege of God na makapag-share ng iyong gospel, ng iyong salita. Lord, bigyan niyo ito po ng buhay, O God, at dalayan ko, kausapin mo ang bawat isa. Lord, this is the last hour, Lord God, dito sa mundo. Dalayan ko, Panginoon, bigyan mo sila, Panginoon, strong conviction, O Lord God, na mag-commit, Panginoon, sa iyo. Dalayan ko po, Panginoon, Banal na Espiritu, bigyan niyo po ng kapangyarihan at Panginoong Jesus, ikaw ang siyang mangusap at bigyan mo, Panginoon, ng buhay ang iyong salita sa umagang ito. Ito ang aming pasasalamat na may pagpupuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. So, sabi nga po dito, si Peter, makikita po natin, nung magsimula si Peter, grabe yung tawag dito, yung ugali. Medyo mainitin ang ulo ni Peter. So, sino po yung nakakakilala sa atin kay Peter? Ayan, na kahit na si Paul, ay nire-rebuke sometimes. Ayan. At minsan nangyayari naman po talaga yon sa mga workers o mga manggagawa ng ating Panginoong Hesus. At dito sa babasahin po natin, from verse 1 to 7, makikita po natin dito na kung papaano namuhay si Paul na talagang totoo, na nag-i-encourage, nagbibigay ng rebuke, at patuloy na nagpapalakas ng mga manggagawa. No? Na kahit sa kabila nito, na mismong si Paul ay nakakulong at hirap na. Pero mapapansin niyo po rito, wala kayong makikitang negative na sasabihin ni Paul upang panghinaan lahat. I-encourage ka niya, palalakasin ka niya, no? At kung medyo nakakalimot ka, i-remind ka niya na meron tayong mission. Amen? Tinawag ka at pinili ka ng Diyos, hindi lang po tayo uupo dyan, kung hindi, magmi-mission. Amen po ba? Praise the Lord. Iyan po yung palagi kong sineshare doon sa San Mateo. No? Tayong lahat ay pinili, privilege, tayong lahat ay tinawag. Amen? Very personal. Tapos uupo tayo sa upuan. Praise the Lord. Ngunit dito natutuwa ako dahil marami akong mga kasing bata. Ayan, hallelujah. Praise the Lord. Mga kasing bata. Kasi doon, medyo talagang pag nag-praise and worship, grabe. Kasi mga bata sila. Hallelujah. At dito, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi lahat seryoso. Hallelujah. At nakikita ko naman na nakikinig. Hallelujah. Praise the Lord. So basahin po natin yung 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 7. Ayan, basahin po muna natin Tagalog at samahan niyo po ako. Hallelujah. Verse 1, inaatasan kita sa presensya ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay at muling babalik at maghahari. Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan mo ang mga tao sa mga mali nilang gawain at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang marinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Verse 4, hindi na nila pakikinggan ang katotohanan
at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa ng tao. Verse 5, ngunit ikaw, ayan, sabihin mo sa iyong sarili o sa iyong katabi, ngunit ikaw, praise the Lord, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, magtiis ka. Ang sinabing ganyan, mga paghihirap, gawin mo ang tungkulin mo bilang tagapangaral ng magandang balita at tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Verse 6, ang buhay ko ay iaalay na dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Puspusan ako makikipaglaban sa paligsahang natapos ko ang dapat kong takbuhin na natili akong tapat sa pananampalataya. Amen? So makikita po ninyo at mapapansin po ninyo na hindi smooth. Hindi smooth yung kapag po tayo ay nagpapagamit sa Panginoon. No? At sometimes, bago pa tayo tawagin ng Panginoon, nandun pa naglalaban pa yung ating kalooban eh. Naalala ko noon, no? Tawag nito, 15 years na po ako rito, and 10 years, no? Nung ako'y kinakausap ng Panginoon. Every time na merong sasabihin, yung pastora kapag nagpipreach siya patungkol sa paghayo, laging merong dulo yan, amen ba, Brother Nolly? Amen ba, Brother Nolly? Noong una, para bang, alam niyo yun, intentional na sinasabi niya. Pero later on, nakita ko na ginagamit si pastora upang tawagin ako. Pero alam niyo, dahil meron akong negosyo at masarap naman yung aking trabaho, area supervisor po ako, auditor po kumisan, at alam niyo yun, at ang trabaho ko ay hanggang 2:00 lang ng hapon, yun yung pumipigil sa akin. Ayoko, masarap. Amen. Masarap yung kinalalagyan ko, magpo-full time ako. Amen. Ibibigay ko yung aking oras at panahon sa Panginoon. Pero alam niyo, sa patuloy ng pakikinig ko, pinalambot ng Panginoon yung puso ko. At naririto ako sa inyo ngayon sa harapan ninyo na kahit nanginginig sa takot, nakatayo. Amen? Ito'y biyaya. At naniniwala ako na ginawa ako ng Diyos na ganito, na natatakot pero may anointing ni Jesus Christ. May kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi nga kanina, Mr. Mako, gagamitin lang tayo, mouthpiece ng ating Panginoon. Paano kung hindi tayo susunod? Dahil marami tayong mga personal na gusto sa buhay natin. Tignan po natin, balikan po natin. Ano po yung sinabi doon sa verse 2? Maging handa sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan mo ang mga tao sa mga mali nilang gawain at patanggapin sa pananampalataya sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Hindi po mabilis yun. Hindi po madali yun. Dahil may susuwag at susuwag sa iyo. Pero tignan po natin, ano po yung karakter na meron si Paul? Amen? Klaro po sa kanyang puso't isipan yung mandate from God to man. Amen? Yung mandate sa kanya ng Diyos. At yung mandate na yon, kinalimutan niya ng lahat. Sino po ba si Paul? Si Paul po ay isang dual citizen, may kaya din po ito. At mataas po yung pinag-aralan ni Paul. At si Paul din mismo, ito yung mga nanghahabol. Amen, nagpe-persecute dun sa mga naunang Kristiyano. Kapag narinig, nandyan si Pablo, nandyan si Paul, nagtatago sila. Nakikita niyo po ba kung ano yung katatayuan ni Paul? Napakaganda, napakasarap. Pag humingi siya ng waraga, amen, o nung authorization, doon sa mga priest o doon sa kanilang gobyerno, pag nabalitaan niya na Kristiyano ka, huhugutin ka sa bahay mo at parurusahan ka. Stone to death. Kalimitan. Pero nakita niyo kung sino si Paul. Nung matagpuan siya ng Panginoong Hesus, nung ma-encounter niya ang Panginoong Hesus, isinurrender niya ang lahat. Sometimes ganun po tayo. Ang akala natin nagsiserve tayo ng tama sa Diyos na buhay. Akala natin, nagserve naman ako nagsimba nga ako, nag-prayer meeting pa nga ako Kung may midweek fellowship, nag-midweek fellowship pa nga ako
Parang si Paul gumagawa religiously. Pero sometimes mali pala. Amen? Kaya nung tinawag siya ng Panginoon at maunawaan niya na talaga palang tama itong aking Diyos na si Jesus. Amen? Minsan, iyon yung nagiging hadlang bakit hindi tayo nagiging faithful to finish and keep the faith. Marami tayong iniisip at marami tayong ninanasa na meron na tayo. Tignan po natin, sino pa yung naging hindi faithful? Di ba? Sino po yung unang hari na tinawag ng Diyos? Si King Saul. Amen? Nung tinawag, naging faithful, pero later on, hindi na siya naging faithful. Hanggang sa tumawag pa ng mga manghuhula, ang mga sorcerer, nagalit sa kanya ang Diyos. Sino pa? Si Samson, tinawag ito ng Diyos. Pero binaliwala niya. Amen? Nasa kanya yung kalakasan na walang sino man o anumang tali ang kayang pumigil sa kanya. Pero ano ang ginawa niya? Naging faithful po ba? Si Samson, hindi niya pinahalagahan ang panawagan. Pero nandito si Paul. Amen? Malinaw, klaro sa kanyang kaisipan kung ano, amen, ang kanyang ginagawa para sa mission. Focus si Paul. At ano pa yung makikita natin? Bukod sa pagiging focus, buo ang loob. Amen? Kasi sinabi ng salita ng Diyos, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Klaro kay Paul, ano po yung sinabi dun sa Matthew chapter 10 verse 18? Ihaharap ka sa mga gobernador. Amen. Ihaharap ka kung kani-kanino para ikaw ay husgahan. At ang sinabi pa sa verse 1 po yata yun, ng verse 10, sabi niya ganyan, isusugo kita sa lugar ng may mga lobo. Madali po ba na maging lingkod ng Panginoon? Doon sinabi klaro na sinabi ni Jesus Christ na yung pagsumunod tayo, maraming maninila sa iyo. So kung hindi klaro yung panawagan mo, at hindi mo alam kung anong gagawin mo ngayon, bumalik tayo sa panawagan ng Diyos, manalangin tayo. Nung una mong tinanggap ang Panginoon. Hallelujah. Andiyan pa po ba tayo mga kapatid? Praise the Lord. Kaya naging grabe yung pananampalataya nitong si Paul kasi klaro sa kanya kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Mapapahama ka, pero naririto lang ako. At hindi po mabilis at hindi po tawag dito, magaang yun, natanggapin. Amen? Kasi sabi po dito, the Bible tell us, sa mga huling araw, ang mga taong naligtas, those who were saved, mga nag-aalab sa pananampalataya, ngayon ay nanlalamig at tumatalikod sa Diyos. Sinabi po iyan sa Matthew 24 verse 10. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. This is a reminder, mga kapatid. Kung nakakakita kayo at nakakaramdam kayo na yung pananampalataya niya ay nanlalamig, paalalahanan po natin. Huwag mo nang i-remind sa kanya, parang napapanahon ka. Nandun ka na siguro sa last days. Dahil yun po ang sinabi, manlalamig. And sabi nga, and they just left, umaalis. At hindi na pinabalikan. At ano pa yung makikita natin doon? Quit praying. Yung pananalangin at yung relasyon sa Diyos, hindi na binigyan ng halaga. Hindi na po siya nananalangin. At ano pa po yung makikita natin dito? Quit reading the Bible. Bakit kakausapin na naman ako ni Lord eh? Ayaw niya na. At ano pa yung makikita natin? Pang-apat, quit going to church. Kapag nakikita at napapansin niyo po ito sa inyong mga sarili, check your heart. Amen? Marami nagkiklaim, pag dumating si Lord, sasama ako. Hallelujah. Madami nagsasabi, nandiyan na nga. Meron na tayong tinatawag nito, kopat in the heaven, o yung rapture na tinatawag. Walang makapagsalita ng Amen. Praise God. At alam niyo po yung masakit, and let the faith
Pagkatapos hindi na nanalangin, hindi na nagbabasa ng Bible, at hindi na umaati ng Diyos, ang kasunod niyan, iniiwanan pati yung kanilang pananampalataya. Nakakatakot po ito mga kapatid. Kung alam po natin na babalik si Jesus Christ, na merong rapture, dapat ngayon, maalab na po tayo. Hindi na po dapat tayo nagpapatumpik-tumpik. Amen? Tignan po natin, asaan na yung mga classmate natin sa Bible school, yung kasama natin sa ministry, some they used to preach now, di na natin sila makita. Si Paul, hindi ito nagpipreach o sinasabi ng nakakalungkot. Nasaan na sila ngayon? Hanapin natin. Parang ganun. Amen po ba? And sometimes, nasaan na po yung mga pamilya natin? Hallelujah. Asa na po yung mga anak natin? Siguro may nagsasabi, kasi nung maliit pa, kaya ko silang hilahin at bitbitin dito. Amen? Kaya ko silang gisingin. Gumising ka, magcha-church tayo. Pero nung medyo lumaki-laki na, hindi na natin kaya. Alam niyo, di ako naniniwala doon. Alam niyo bakit? Kasi yung mga anak ko, nagsaserve sa Panginoon mula sa panganay hanggang sa bunso. Bakit ipinakilala ko kung sino si Jesus? Na dapat natin pinaglilingkuran si Jesus. Faithful to finish. At yung kanilang pananampalataya, ipinakikita namin sa tahanan sa mga anak ko. Pagising sa umaga, let's go na, mag-church tayo. Amen. Kamusta naman po yung inyong mga devotion, yung inyong prayer? Dapat chine-check natin. Sinasabi natin na mahal natin yung ating mga mahal sa buhay, pero nasaan sila? Amen? Hallelujah. Pastor, maraming salamat po. Lumakas yung aking loob. Praise the Lord. Kami dalawa na lang ni Pastor ang nag-uusap. Keep the faith. Hallelujah. Kasi si Pastor, nakita nyo, andito yung kanyang mga anak, andito yung kanyang mga pamilya, pati mga apo nandito. Alam nyo, hindi po tayo pinagagalitan. Amen? Di naman po ako nang papagalit. Amen? Pinaaalala sa atin ng Panginoon. Ang sarap na pagka tayo'y kinuha ng Panginoon, kasama natin silang umaakyat. Ang hirap nung nandun ka, kinuha ka na ng Panginoon, rapture, makikita mo sila dun sa baba. At ang masakit pa nun, ba't naandyan ka? Ba't di ko alam yung susi, papunta dyan? Amen? Kung hindi mo man lang na-share yung goodness o yung salvation sa mga mahal ninyo sa buhay, hindi na po ako lalayo. Grabe yung persecution nung ako ang ma-born again. Ako po yung pangalawa sa bunso. Nung ma-born again ako, grabe yung pag-ibig ko. To the point na, Lord, dagdagan mo po ng isang araw, yung isang linggo. Bible study, prayer meeting, Sunday worship, no? So, kung alam niyo po yung Modesta, AFP, may mga Bible study po ako dyan sa Parang, sa Lamuan. Alam niyo yun? Nung tinawag ako ng Panginoon, ibinigay ko lahat. Kaya nung mananalangin ako, Lord, tawagin mo yung aking buong pamilya. Tinawag sila ng Panginoon. Bakit? Nakita po sa buhay ko yung pagbabago. Doon po sa hindi nakakakilala, napakabait ko po. Amen. Mag-imagine lang kayo na merong kaguluhan sa labas. Imagine mo lang na nag-umpisa nun ay ako. Hindi ka magkakamali. Ako po yun. At yung tatay ko napapaproduce, nakakalbo na nga kakakamot sa ulo niya. Ano ba naman ito? Ako daw po yung black sheep. Pero nung ma-encounter ko si Jesus Christ, tuloy-tuloy, nagbago ang lahat. Sabi ng mga kamag-anak ko, anong nangyari sa'yo? Anong sabi ng mga kaibigan ko, anong nangyari sa'yo? Alam mo, sinasabi ko sa kanila, tinanggap ko si Jesus. Mahal ako ng Diyos. Ang sinabi po ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan, napakarami kong kasalanan, ay kamatayan. Ngunit merong libreng kaloob ang ating Panginoong Jesus.
yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Alam niyo, nung maunawaan ko yun at magkaroon ako ng kapahayagan, praise the Lord, lahat siniran ko. Kahit yung tiyahin ko, naubod ng tapang, siniran ko ng gospel. Mga pinsan ko, siniran ko ng gospel. Bakit? Naniniwala ako na yung unang mission ko, hindi sa Guam, hindi po sa Guatemala, hindi po sa Africa. Yung unang mission field ko is yung pamilya ko. Yung aking mga kamag-anak. At alam nyo, nung lahat sila ay ma-born again, praise the Lord. Isang church ang maitatayo. Hindi ko na ipagkakalanda ka, madami po yung lahi namin. Medyo pagod sa trabaho yung mga tatay namin. Amen? Ano po yung pinakikita doon? Faithful. Sa pananampalataya. Ikinikip yung pananampalataya at ini-spread, ipinakikita kung ano man yung tinanggap natin. Dapat ganun po tayo na si Paul hanggang sa kamatayan. Hindi mo siya naramdaman, nag-self-pity, papatay na ako. Si Silya, wala palang Silya Electric anong panahon. Amen? Papatayin na ako. Pero hindi mo siya nakitaan ng na-discourage. Ano ba ito, Panginoon? Tinawag mo ba ako para ganituhin? Ang sarap-sarap ng buhay ko, hindi niya binilikan ng ganun ng Diyos. Bagkus ano yung makikita natin dito? Puntahan mo si ganito. No, i-encourage mo sila. Yung gawain sa Antioch, yung gawain sa Laodicea, ano ba ang ginagawa nila doon? I-correct mo yung mga nagtuturo doon ng mga mali. Si Paul ay nakakulong nun. Pero bakit buong-buo yung kanyang pananampalataya hanggang doon sa kaduluduluhan? Amen? Pinag-uusapan natin dito about to finish our course for God. Keeping the faith is a big part. Amen? Keeping the faith is the big part and not quitting. Wala po dapat nagkukwit. Amen? Amen? Just keep showing up. Keep getting up and say, God, I believe in you. I believe in you. Read your Bible, keep praying, keep coming to church. Sabi nga ni Brother Chris, hanap ka ng Bible study group, hang up with fellow believers. Amen? Dapat nandito yun. At, amen, mag-volunteer din po tayo, sabi po yan ni Brother Chris. Be in and not out. Be in, not out. I remember nung pagdating ko dito, share ko lang po sa inyo. Nung pagdating ko dito, amen, sabi ko, praise the Lord, may bago na akong church. Amen? Ang ganda, sabi ko, praise God. Hallelujah. Dahil bago ako, amen, walang bumabati sa akin dito. Amen? Praise the Lord, walang bumabati sa akin dito. Sabi ko, para bang awkward, no? Papasok ka ganyan, no? Pati yung mga aser, ewan ko kung natatakot ba sa akin o what, no? Yeah. Pero mababait naman po pala sila. Pero pagdating ko dito, parang hallelujah, walang bumabati. Alam niyo yung ginawa ko? Ipinilit at isiniksik ko yung sarili ko rito. Amen? Hanggang sa, nagtanong na ako, may open bang ministry dito? Amen. Ay, meron. Sa yung helps. Ayan, sa helps. Hallelujah. Ano po yung helps? Yung naglilinis ng CR, nagkukudkud ng CR, ganun po ba? Okay, sige, magbo-volunteer po ako. Amen? Nag-volunteer akong ganyan. Hallelujah. Habang nagpa-practice sila dyan, ako naman kumakanta at amen? Hallelujah. Nagmamap po ako. Na-experience ko po dito yan. Hallelujah. Anong sabi ni Brother Chris? Pumasok ka. Amen? Be in and not out. Be in. Ganon sa pagsaserve sa Panginoon. Napakaraming area coordinator na nandyan lamang sa tabi-tabi. Tanungin mo, saan ba ako po pwedeng mag-umpisa? Huwag po kayong matatakot mag-serve. Hindi naman po kaagad, nandito kayo eh. Ayoko nga mag-serve kasi sabi ni Brother Noli, nakakanginig. Amen. Totoo naman, kasi ang gaganda ninyong yan, di ba ako manginginig? Hallelujah. Nakaka-starstruck yung mga anak ng Diyos. Amen.
Lahat naman tayo minsan na-discourage, na-o-offend sa kapwa. Amen? Kapatiran. Pero bakit si Lord ang iniiwan? Sometimes, napagsabihan lang ng hindi maganda o kaya hindi lang binati ng kapatiran, iniwan yung pananampalataya. Pati si Lord na wala namang kasalanan, kinalimutan na rin. Pag pinalo-up mo doon, sister, brother, ba't hindi ka? Ayoko na. Istanbul ako sa inyo. Binati lang kita, hindi mo na ako pinansin eh. Amen. Praise the Lord. Be in, not out. Lahat naman tayo. Meron tayong challenges. Meron tayong struggle. And sometimes multiple issue. Amen. Opportunity. No? To quit. But if you don't do that, the only thing you can get is to overcome. Mapagtagumpayan. Yield to the Holy Spirit. Hayaan mong kumilos siya at tulungan kanila. Amen? Laging mag-pray, Holy Spirit, tulungan mo naman ako. Ano ba ang gagawin ko? Medyo nag-i-struggle ako kasi pag nakikita ko yung sister ko, naku po, hindi ako makapagtaas ng kamay. Bakit? Amen? Hindi ako pinautang. Di ba? Amen? And sometimes, hallelujah, Lord, hindi ako makapagtaas ng kamay, nakukondem na kasi hindi ako makapagbayad ng utang sa inutangan ko. Hello? Lahat naman tayo may mga ganyang problema. Sino ang walang utang dito? Di ba? Meron tayong utang na loob sa Panginoon. Kaya dapat nagsiserve tayo. Kung ano man yung struggle sa church, lumapit po sa mga leader. Kung ano po yung nararamdaman ninyo, lumapit. Huwag po nating iiwan yung Panginoong Hesus na namatay sa krus para sa iyo. Praise the Lord. Ang hirap, di naman kasalanan ni Lord, pati si Lord nadadamay. Yung relasyon sa Panginoon, iniwan. Ano po yung sabi ni Pastor Kit Moore? I am born of God. I am an overcomer. Sabi niyang ganyan. I am not quitter. That's who I am. Alam po natin dapat yung mga kapatid. Hindi tayo mga quitter. Hindi tayo mga talunan. Alam niyo kung pinaniwalaan ko yon? Wala po yung satellite church sa San Mateo. Mga kapatid, sayang yung mga kaluluwa. First anniversary, maliit yung pwesto natin. Amen, lumipat po tayo kasi daming tinatawag doon ng Panginoon. Second anniversary, meron na pong umaga at saka hapon. Bakit? Malinaw doon sa mga mananampalataya na sinasabi sa kanila ng Panginoon, go and preach the gospel. Go and teach them to obey. Hindi po tayo titigil sa pag-share ng gospel. Yung gospel, mga kapatid, iyan po ay libre. Sa Diyos po yan. Yung share po natin yung salvation, libre po yan. Pero ang discipleship is costly. Amen? Pag wala po iyang pagkain, bibigyan mo yan ng pagkain. Amen? At kapag busy yan, hahanapan mo ng oras para turuan yan. At kung ano ang mga problema niyan, ikaw ang iiyakan. And then sometimes, ikaw din ang hihingian. Amen? At kapag nangyayari sa inyo yan, huwag po kayong mapapagod. Bakit? Kinakausap siya ng Panginoon. Palagay ko, kung nag-quit si Pastora sa akin noon, amen? Naalala ko noon, kasama ko andun po kami nagpunta sa Rial, sa beach po doon. Amen? Kasama ko si Pastora. Tapos ang pinakausap sa akin si Sister Malen. Hello, Sister Malen. Bro, alam mo, nadidiscern namin na meron kang panawagan. Alam nyo, habang sinasabi yun, nasa beach kami, pinagpapawisan ako. Men, kinakausap ako ng banal na espiritu, totoo, may panawagan ka. Ang nasa isip ko, ako? May panawagan. Madami doon mga mahuhusay.
Amen? Madami dun mga graduate. Bakit akong vocational course lang ang tinawag? Hindi ako makapagsalita, pero nangungusap yung Holy Spirit. Alam nyo, yung init na nararamdaman ko, parang malalaglag yung tenga ko. Naaganon ko yung dagat, nabasa ko yung tenga ko. Amen? Dinidedma ko yung panawagan na yun. Para ako si Jesus Christ na isinusulat sa buhangin, na hindi naman alam ko na isinusulat. Basta nagsusulat ako sa buhangin. Bakit kinakatagpo ako ng Panginoon? Kinakausap ako ng Panginoon. Parang ngayon, kinakausap kayo ng Diyos. Amen? Pero wag naman yung hindi ka pa nag-uumpisa, nagkukwit ka na. Pero napakasarap po. Yung meron kang makita na isang buong pamilya ay na-born again. Tumanggap sa Diyos. Every time na maraming pumapasok sa pintuan, pamilya sa praise and worship, iiyak ka na. Bakit? Yung dating mga snatcher, yung mga dating drug addict, sasabihin ko na po sa inyo ang totoo. Pamilya, tinatawag ng Panginoon. Totoo po yan ang sinabi ko. Panoorin niyo po, wala naman po kaming video. Yung mga testimony nila, na kahit yung anak merong boldness na sabihin na yung tatay ko ay addict. Pero by the grace of God, binago ng Diyos ang buhay. Andun sa church, pumapalakpak, hallelujah. Di ba mga kapatid? Sa biyaya mo. Amen? Pero kung walang nag-share ng gospel doon, nasan kaya sila? Alam nyo, habang nag-share kami ng gospel doon, naalala ko humingi po ako ng ID kay Pastora. Alam niyo po yun, yung authorization, na kami ay mga tigarema, nagkakandak ng mga Bible study, kasi baka mapagkamalan din po kami mga pusher. Or maging pulis. Pulis pang kalawakan. Humingi po kami. Amen? Kasi unang-una, ibang klase ang mga tao doon. Hindi po ako nag-quit, hindi po ako nag-give up. Hindi nitong mga huli. Alam nyo, nung bandang huli, nakita nila Lahat nahuhuli. Yung user, yung runner, yung drug. Alam nyo yun? Wala lang drug lord Yun nga napapaisip ako Nahuhuli lahat, pero yung drug lord, wala. Hallelujah. At alam nyo bang sinasabi, siguro si pastor ang asset ng pulis. Amen? Sinagot ko talaga, hindi po ako asset ng pulis. Asset ako ni Jesus Christ. Amen? Pinapalakpakan doon ng Panginoon. Amen? Hindi ako natatakot. Kasama ko ang Diyos. Let's say, ang lingkod ng Diyos, mamatay man yan, absent dito sa lupa, pero present yan pagdating sa langit. Hindi ko po sinasabing kung gusto niyong pumunta sa langit, ha? Amen? Hindi po ako natakot. Bakit alam ko, yung daladala ko ay buhay na walang hanggan. Lahat po ng pusher and user nahuhuli. Kaya ang tingin talaga sa akin doon ay asset. And explain ko naman po sa kanila yung bakit, ano po yung daladala po natin, ano po yung iniingatan po natin pananampalataya. Sino po si Jesus Christ? Light. Si Jesus Christ ay light, kaliwanagan. Naandun tayong lahat at namumuhay tayo sa kaliwanagan. Kaya na-expose sila. Yun yung bagay na hindi nila nauunawaan. Amen? At sometimes makita mo, meron tayong mga nanay doon na talagang umiiyak, lumuluhod sa Panginoon sa prayer meeting. Bakit? Ipinapanalangin na makalabas yung kanilang kapatid, yung kanilang mga anak, nakakulong. Nakita niyo yung hirap ng kalooban ng mga magulang. Pumapalaw, Panginoon, patawarin mo yung anak ko sa kanyang ginawa. And then sometimes nakakaramdam ako ng parang, alam niyo parang late. Bakit hindi ko ba na-share ng gospel ito? Nasaan ba siya ng mga oras na nagba-Bible study kami? Parang kapos yung oras. No? Huwag na po natin balikan yung corruption sa ating Pilipinas. Amen? Yung mga malalayo naman sa atin.
Yung kung sino-sino yung sinisisi natin. Pero sometimes meron po tayong kakulangan doon. Kung yung mga nangungurap na yan, nakatanggap kay Jesus. Hindi po yan kickback. Maunawaan nila na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, tanggap niyo po ba yung responsibilidad na yan? Sabi nga ni Pastora, kung nasaan ka, iyan ang nation mo. Kung nasa Lamongan ka, lahat ng kapitbahay mo doon, share the gospel. Kung nasa Maynila ka, share the gospel. Iyan ang nation mo. At naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay buhay. A double-edged sword. Tumatagos yan hanggang doon sa bone marrow natin at nagbibigay yan ng discernment. Amen? Na yung sinesiran mo, alam mo kung ano yung katatayuan sa buhay. Nakikita nyo ba yan? Na kapag nagpapagamit kayo, andyan, kasama mo si Jesus Christ. Kaya ano ang sinabi ng Panginoong Jesus? Come, follow me. Come, follow me. Sabi ni Jesus Christ, come, follow me. Pag sumunod ka kay Jesus, huwag kang matatakot. Anything. Bakit? Pag nakita ng kaaway, no, o kahit ng demonyo si Jesus Christ, presensya pa lang niya tumatakbo na at umaalis na. Tinawag ka niya. Anong sinabi? Follow me. Kaya kapag sumusunod ka, si Jesus Christ ang nasa unahan mo. Hindi po magiging mahirap, amen, kung klaro sa iyong kaisipan kung ano yung panawagan mo. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Panginoon doon sa mga nakikita kong tumutugon. Ano? At lumalapit diyan sa ating mga area coordinator at nagsasabi, gusto ko na rin pong mag-handle ng Bible study. Praise the Lord. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Ang dami na po nating kinain. Hindi ko po sinasabi sa inyong isuka ninyo. Amen? Yan ay biyaya ng Diyos. Pero dapat po nating i-share. May purpose po bakit tayo naririto. At kapag nag-umpisa na po tayong sumunod sa Panginoon, yung pag-ibig palagi o yung mandate palagi, yun dapat nasa puso't isipan natin. Amen? Nasusubaybayan pa po ba? Praise the Lord. Marami nang ginawa si Lord. Amen? Inihahon niya tayo, o ako sa kahirapan, sa kamangmangan. He has anointed me to preach, opportunity to handle His word, given me ministry. Don't forget the elders, the men and the women, and God, that God you started. Alalahanin mo ang mga taong tumulong sa iyo, sa mga nananalangin sa iyo at naniwala sa iyo. Sinamahan ka noong meron kang kailangan. They never let you down. Sinasabi ito sa atin, mga kapatid, na hindi ka iiwan ng Panginoon. Kasi sino pa ang Diyos? Ang ating God. Sabi niyang ganyan, that God will never fail us, nor forsake us, and He will never leave us. Di siya gaya ng tao na nang iiwan. Hello. Tingin po kayo rito, huwag po kayong matakot. Di naman po kayo nang iiwan. Amen! Bago kayo mag-quit, isipin nyo yung mga taong yun, yung pastor na yun na nagmalasakit ka, na hinahanap ka sa bahay mo. Ini-encourage ka. Umating ka na uli, sige na. Ano ba ang naging problema? Di ba, ipagpipray kita. Huwag na po nating taguan. Alam nyo, pag lumalayo kayo sa liwanag, saan po kayo napupunta? Sa kadiliman. Amen? Walang in-between. Walang lukewarm. Hello? Yung nasa gitna at yung lukewarm, ang sabi ng Bible, isusuka ka niya. At yung cambio, tandaan po natin, may neutral yan. Kapag iyan ay naka-neutral, hindi po yan tatakbo ni aatras. Ganon din sa pananampalataya, walang neutral. Gagamitin ko yung sinabi ni Pastor Jim. Walang Kristiyanong nakaupo at nagbubutas ng bangko. Amen?
Dapat lahat tayo kayang i-share yung ganitong bagay. Merong confident na sabihin, walang Kristiyanong maliligtas na nagbubutas ng bangko, which is totoo naman. Dahil kung hindi ako tumugon sa panawagan, baka yung iba ginamit ng Diyos para ma-born again yung mga taga San Mateo. Amen? Kung hindi tumugon si pastor at si pastor, amen, wala tayo ngayon dito. Give up ang lahat, sumunod kay Jesus. Ngayon naririto tayo. Tayo'y mga anak na ng Diyos. Amen? So stir up, pag-alabin, palakasin, gisingin ang loob. Gisingin ang kaloob ng Diyos. Amen? So could say, I fought a good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. Alam niyo po yun. Pero kung hindi naman po talaga kayo nagpapagamit sa Panginoon, para sa atin lahat, ayan, sasama ko yung sarili ko, itong topic natin, keep the faith. Keep the faith. Alam niyo, yung pananampalataya na yan, ang sabi ng Bible, yan daw po ay bunga ng pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi ako naniniwala na hindi ka kinakausap ng Diyos ngayon. Amen, nabibless ako sa kapatid nating si Rom. Bakit? Nung mapunta rito sila lang. Ngayon, nagsaserve silang buong pamilya, kasama pa yung mga magulang niya. Glory to God! Amen? Hindi na natiling nakaupo. Tumugon. Alam niyo, kung kinakausap ka ng Panginoon, huwag mong takpan yung tenga mo. Amen? Yung unang pakikinig na sinabi ng Bible, eto ako nagsishare sa inyo. Pero yung pangalawang nagsasalita, Holy Spirit po yan. Huwag mong ipilig. Amen? Na parang basang, alam niyo yung mga tuta, pag pinaliguan niyo, pinipilig na ganyan. Hallelujah. Huwag po nating ipilig yung panawagan natin. Ang sarap mag-serve sa Panginoon. Nararamdaman mo na ang Diyos ay paparating na. Nakikita mo ang lahat ng bagay. Sometimes pagka nag-share ka, alam mo sa una mabigat eh. Ayaw nilang tanggapin. At yung mga ganung bagay, pagdating ng prayer meeting, iyon po yung iniiyak namin. Panginoon, ang tatay ng pamilyang ito, matigas ang puso. Ang nanay, ang mga anak, Panginoon, iniiyak namin sa Panginoon yun. Alam niyo kung anong nangyayari pagbalik. Amen? Wini-welcome na po kami. Ganun yung kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. At dito ang sinabi, ang magtatagumpay ay papayagan, praise the Lord. Nasaan na ba tayo? Ang magtatagumpay ay papayagan kung kumain ng bunga, praise the Lord. Parang may nalip ako. Yung mga benefits po, ayan, praise the Lord. Ayan. So, sinabi rito, kapag po tayo ay nagtagumpay, amen, meron pong pangako ang ating Diyos na buhay. Ayan, sinabi rito, ito po yung mga benefits of an overcomer. Tandaan po natin, parang SSS po lang mang yan. Kung may hinulog ka, meron kang makukuha pagtanda mo. Amen? May lamsam at pagkatapos meron kang monthly natatanggapin pensyon. At dito sa pagsunod natin sa Panginoon, ito ang masarap sa Panginoon. Sabi nga, meron pong benefits. Sinabi po sa Revelation chapter 2, sabi niya ganyan, ano po yung makikita po natin dito? Eternal life and restored fellowship with God. Kayong nakikinig, sinabi niya ganyan, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay papayagan kung kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. Yung tree of life sa paraiso, katulad ng original plan, kasama ang Diyos gaya nila Eva at Adan. Nakaka-amis po yun. Kapag po tayo ay nagtagumpay, yung binabasa lamang natin dun sa Genesis, makikita mo ng personal. Hallelujah. Si Pastor lang yata ang nai-excite. Nakaka-excite po yun. Imagine mo yun, kinakantak mo lang sa Bible study, pagkatapos, pag ikaw ay nagtagumpay, pipitas ka doon, eto,
Yung dahilan bakit inilabas sina Eva at Adan doon sa paraiso, kasi nung magkasala sila, ang sinabi ng Diyos, palabasin na natin sila kasi baka sila makakain ng bunga ng punong ito, yung tree of life. Hindi na sila mamamatay. Pero pag nagtagumpay ka, anong sinabi rito? Pakakainin ka nun. Nakaka-amaze yung bagay na yan. Kaya wala pong magkukwit. Amen po ba? At ano pa po yung sinabi rito? Sa Revelation chapter 2 verse 11, kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia, ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Praise the Lord. No second death. Para bang yung nag-i-amen yun lang talaga ang may kumpiyansa. Imaginein ko lang yung kamatayan, parang ang hirap. Amen? Pero ito, glory to God. Kapag naging mananagumpay tayo at nandun yung ating pananampalataya, hindi na daw po nating may experience yung alin? Yung second death. Ano po ba yung second death? Ito po yung eternal separation from God. Impyerno po yun. Hallelujah. Praise the Lord. So kung talagang mahal natin ang Diyos, sumunod tayo. Maraming mapupunta sa impyerno kapag hindi po tayo tumugon sa panawagan ng ating Panginoong Jesus. At dito, kung ikaw ay sumunod at nanampalataya, hindi mo na may experience ang second death. At ano pa? Ang sinabi rito sa Revelation o Pahayag, chapter 2, verse 26, sapagkat ang mga magtatagumpay ay patuloy na sumusunod sa kalooban ko hanggang sa wakas ay bibigyan ko ng kapangyarihan. Mamahala sa mga bansa. Praise the Lord! Bibigyan daw tayo ng alin, ng responsibilities, leadership sa kanyang kaharian. Na-imagine niyo po ba yun? Kung ano yung mga bagay na to? Hallelujah! Kung dito, area coordinator ka, doon hindi. Hallelujah. At nakaka-amiss yung bagay na yan. Bakit magsaserve tayo doon sa langit? At yun lamang napagkatiwalaan ng Diyos. Praise the Lord. At ano po yung pang-apat? Tama po ba pang-apat? Ang sinabi sa pang-apat, ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat ng listahan ng mga taong bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ipapakilala ko siya, sabi niyang ganyan, ipapakilala ko siya sa aking ama at ang aking mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. May nakaka-proud yun mga kapatid. Andito si Jesus Christ, dala-dala tayo, ipipresent tayo sa amang nasa langit. At di ba, hallelujah, Panginoon ko o ama ko, naririto yung mga tagasunod ko. Hallelujah. Di ba nakaka-excite? So naniniwala naman ako dyan sa mga itsura ninyo, excite na excite kayo. Ganyan pala ma-excite ang mga taga-main. Huwag nyo nang isipin na magkukwit tayo, tandaan nyo. Para everybody happy. Langit na po ang pinag-uusapan, ngumiti na tayo. Hallelujah! At ano pa po yung sinabi sa panglima? Sa Revelation chapter 3 verse 12, ang magtatagumpay ay gagawin kong parang haligi sa bahay ng aking Diyos. At hindi na siya aalisin doon. Hallelujah. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Isusulat ko rin ang aking bagong pangalan. Ano po ang ibig sabihin nun? Na kayo ay pag-aari na ng Diyos. Wala nang kayang gawin si Satan doon. Susulatan ka ng pangalan. Naalala ko doon sa amin, kasi sa Masbate may tinatawag na mga pastulan, pastulan.
Doon, pag may mga bagong dating na nabiling mga baka, kalabaw, ganyan. Alam niyo yun, yung sinisilaban na bakal na merong tawag doon, pangalan ng may-ari, tawag doon? Oo. Yung ginaganon yung sa, sa apoy. Tapos, sinaganon sa pin. Pagtanggal nun, akin to. Amen? Huwag kayong mag-alala, hindi masakit yung pagdating sa langit. Praise the Lord. At iyon yung patotoo na tayo ay pag-aari na ng Diyos. Hallelujah. Bibilisan na po natin. Ano pa po yung pang-anim? Ang sinabi niyang ganyan, magtatagumpay ay papaupuin ko sa tabi ng aking trono tulad ko na nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking Ama. Amen. Share God's throne. Ang sarap nun, mga kapatid. Andito yung God the Father, nandito si Jesus Christ, at sinabi sa tabi ni Jesus Christ. Hallelujah! O naniniwala ako na excited kaya. Sige lang nga. Alam mo po yung pangpito? Amen? He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Sinabi po yan sa Revelation chapter 21, verse 7. Full inheritance. Kanino po natin nasabi niyan? Ano? Naalala niyo po ba saan natin narinig na ang sinabi, ito ang aking anak, ang lahat ng sa akin ay sayo. Story po ito ng prodigal son. Kung siya hindi niya nauunawaan, ngayon kayo alam ko, nauunawaan ninyo. Amen? Full inheritance. Tagapagmana are. Sabihin mo, tagapagmana ako. Hallelujah ng langit. Praise God. Ayan, matatapos na po tayo. Glory to God. Faithful to finish, keep the faith. Mga kapatid, conclusion po ito. Doon sa lahat ng mga naunawaan natin. Hallelujah. Ano po ang sinabi rito? Hebrews 12:2. Let us fix our eyes unto Jesus, the one who overcome death and the grave. As he overcame, so we can overcome by faith in obedience and holding fast to his promise and great reward. Amen? Tingin lang tayo kay Jesus Christ. Lahat ng nangyayari, kaya mo yan. Bakit? Pinagtagumpayan na yan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Yung kamatayan, pinagtagumpayan. Pati ang libingan, pinagtagumpayan.